sa pag-amin po ng Department of Justice na isa sa kanilang tinitingnan, inaaral kung talagang ang nagngangalang Atong Ang na negosyante ay merong kinalaman. Isa yan sa dahilan kung bakit siya pinag-uusapan. Alam niyo kung bakit ko po tinatalakay ito, kasi parang lumalabas na may mga membro ng media na di umano'y may mga death threats or tinatakot dahil nababanggit daw po yung mga pangalan ng posible na may kinalaman. Kaya nga posible. Pero dahil po sa pag-amin ng DOJ na nag-iimbestiga na isa sa kailang ikinukonsidera na si Mr. Ang ay kanilang imbestigahan, ay yun po'y lehitimong balita. Hindi yan paninira. Okay? Kasi pag sinabi mong paninira, ibang isyo yun. Ang paninira, yung walang basihan. Ang pinagbabasihan ng media, kaya tinatalakay ito at nababanggit ang pangalan doon sa sinabi ng DOJ Secretary. Kasi anuman pong sasabihin ng pamahalaan, especially ng DOJ, NBI, Police, DILG o mismo ang Pangulo tungkol dito sa controversial na 100 plus missing sa Bungero ay balita, issue. Kaya sana naman naintindihan din ng mga pribadong mamamayan, personalidad sa business at iba pa, maging sa showbiz, na pag binanggit ng pangalan, hindi ibig sabihin guilty sila. Meron din silang karapatang ipagtanggol ang sarili. At kung sakaling umabot sa investigasyon, humarap sila, ipagtanggol nila ang kailang sarili. Katulad nito, binabanggit Mr. Ang at si Barreto, Rachel Barreto, umano. Yan ho yung mga binabanggit na mga pangalan sa ngayon. Wala pang ibang pangalang lumabas. Maliban dun sa ang sinasabi ng 15 pulis na ngayon ay under custody na o custody or kontrolado na ng PNP. Hindi na ho ito nakakapag-duty. Floating na ito at nandiyan lang sa headquarters ng PNP. Maliban doon ay wala pang ibang nabanggit na pangalan. So, sana maintindihan ito ng mga nagmamahal din at mga followers ng mga personalidad na nababanggit ng pangalan, kasi kayo naman po ay binanggit base sa initial na investigasyon. Huwag nating kalimutan malalim ang investigasyong ipinag-utos ng Pangulo. Kaya ang mga posibleng pangalan ay iniimbestigahan. Pero hindi ibig sabihin guilty yan. Yan ay subject for investigation, case build-up na ngayon ay siyang trabaho at ginagawa ng DOJ. Okay? Kasi ang purpose po ng investigasyon, malaman ng katotohanan, mabigyan ng katarungan yung pamilya ng mahigit na 100 sa Bungero nawawala. Napakahalaga nun. Ngayon po ay nagkaroon sila ng pagkakataon sa nakalipas na administrasyon, hindi nila nakuha ang hustisya. Dahil daw ma-influensya at mayaman ang mastermind o nasa likod nito. Ngayon, lumakas ang loob nila dahil ang sabi ng Pangulo, dapat bigyan ng hustisya mga yan. Kaya naman po sila nagrarally, nagpe-press conference, at malakas ang loob ngayon na lumanta dahil sila pinagtatanggol na ng gobyerno sa ilalim po ng mga batas na pinapairal. So walang personalan ito. Ang mga media na tumatalakay sa isyong ito, trabaho lang. Ang ginagawa ng mga otoridad ay trabaho lang din base sa complainant at ebidensya. Kaya sana huwag mapipikon yung mga naaakusahan, napapagbintangan. Total bintang lang naman yan. Until now, may karapatan naman kayo na ipagtanggol lang inyong sarili. Kung talagang wala kayong kinalaman, ay di malinis po ang magiging resulta nito. Pero yung mapikon kayo at magbanta sa mga tumatalakay sa isyong ito, hindi naman ho tama yan. Dahil ang demokrasya, malayang pamamahayag, yan po hindi dapat nawawala. Pero alam niyo po, kaya po ngayon, kumbaga laganap ang pagbabalita patungkol dito sa nangyari sa mga sabungero ay dahil po malaya ang mga nagbabalita, malaya ang mga vlogger, malaya po ang mga Pilipino ngayon na magbalita, mag-vlog, mag-video at nakikita natin ngayon na hindi po nakakatakot para sa ating mga kababayan na gumawa ng ganito. Hindi katulad ng panahon ni Digong. Kapag ang mga kaalyado ni Digong ay binanatan mo o gumawa ka ng balita ng patotoo patungkol sa kasamaan ng mga kaalyado ni Digong, delikado ka na. Delikado ka na. Talagang meron kang kalalagyan. Kung hindi ka mawawala, sigurado na ikay madedemanda or ikaw naman ay kumbaga gigipitin, tatakutin, bibigyan ng mga kung ano-anong banta sa buhay. 'Di ba? Kaya po ngayon, nakikita ko mas malaya ngayon ang mga journalist. Nakikita natin like Emil Sumangil na
'Di ba? Napakatapang ng mga ano nito yung sa segment niya na resibo sa Channel 7, yung kanyang show. Nakikita natin na talagang matitindi mga nakakalaban nitong si Emil Sumangil, yung mga kaso na kanyang sinusundan, binibigyan ng kalutasan. Medyo yung iba malalaking kumpanya, yung iba naman mga kilalang tao ang kanyang kumbaga natatapik. So yan po yung kagandahan dito sa pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero syempre nga po dapat meron pa rin talagang hangganan. Ngayon kung natatapik po ito nga patungkol kay Gretchen Barreto at dito kay Atong Ang, yan po ay dahil sa mga espekulasyon at dahil na rin po sa mga nakikita natin sa mga news media outlet na siyang unang naglalabas po ng mga issue. Kasi ako, katulad ko, kung ano yung makita ko sa balita, yun ang aking nire-reaksyonan at yun ang aking binibigyan ng aking opinion. At tayo ay nagtatanong kung ito ba'y may katotohanan o wala. Kaya nga po ako, dito ako nakasuporta din sa isa nating kumbaga hinahangaan, idolo sa pagbibigay ng mga impormasyon na walang fake news, si Sir Mike Abe. Dahil nga po siya ay isang traditional media at alam ko na si Sir Mike Abe ay hindi po gagawa yan ng mga fake news. Kahit na siya ay nagbo-vlog at doon po sa kanyang meron din siyang programa sa Radyo Pilipinas, safe tayo dito kay Sir Mike Abe dahil hindi po tayo maliligaw, hindi tayo bibigyan nito ng maling impormasyon. Kaya support nyo Sir Mike Abe, MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions dito po sa YouTube yan. Kaya po dito sa patuloy ng paghahanap ng hustisya para sa ating mga kababayan na sa bungero, masyado na po talagang lumalalim ang mga issue. Dahil nga po pati retired judge sa PCSO, nabanggit din yung NBI, nabanggit din yung may mga tao sa hudikatura na involved dito po sa mga sabungero. Actually yung mga sinasabi ni Julie Patidongan minsan parang kapag sinabi niya, siguro nakakalimutan niyang nasabi niya, magugulat tayo sa ibang balita, ang sasabihin naman niya si Mr. Atong Ang daw ang gumawa nito o ang nag-akusa o gusto lang idamay daw, sabi ni Mr. Atong Ang. Di ba mga ganun yung nakikita natin. At hanggang ngayon nga po ay wala pa ring affidavit, wala pa ring complaint at wala pa rin pong demanda na naisasampa laban dito sa kila Atong Ang at itong star witness si Julie Patidongan. Wala pa talagang na ibibigay na kahit anuman lang na affidavit na sinumpaan niyang salaysay para makabuo ng kaso o para ito ay tumayo sa korte. Wala pa po kaya tayo'y nababagalan sa aksyon ni Julie Patidongan. So habang ako po ay nagbablog ngayon, ay meron na pong ginagawa na underwater retrieval o kung ano man ang tawag doon, na sinisisid na, tinitignan na, pinag-aaralan na ng mga diver ng Navy, ng PCG, pati PNP, CIDG, meron din pong mga tropa doon. Lahat ng may kinalaman sa paggalugad sa mga tubig, sa ilalim ng tubig, ay nandyan po ang buong team. Whole government approach po ang ginagawa ngayon dito para sa paghahanap ng hustisya para sa ating mga kababayan na sa bungero. Na tayo po'y natutuwa dahil seryoso ang ating Pangulong Bongbong Marcos, ang ating DOJ Secretary, ang ating PNP Chief, at ang lahat po ng sangay ng gobyerno na bigyan ng hustisya ang ating mga kababayan na hindi ginawa noong panahon ni Digong. Pwede pala yung ganito. Kaya pala yung ganito. Noong panahon ni Digong, hindi po ito nagawa. Senate hearing, bla bla bla. Bakit ganito, bakit ganyan, ganun lang.
pero wala pong yung masasabi nating sobrang effort para po maibigay yung hustisya sa ating mga kababayan. Hindi po ginawa nung kapanahunan ni Digong. Katulad na lamang po nitong inilabas na pangalan na naman itong si alias Totoy, si Julie Patidongan, etong Felix Reyes, tauhan po ng PCSO, dating judge. Ngayon, ito po yung kanyang interview dito. Okay, pakinggan natin. Doon kasi nating nung mga papatayin po na mga sabungero. So, sa lawak po ng Taal Lake, hindi pa kayo makakatulong doon para lumiit yung area na kanilang uumpisahan yung paghahanap doon sa mga bangkay. Doon. Sa totoo lang, kaya tulad ng sinabi ko, yung may-ari mismo ng palaisdaan na yan, membro ng PNP. Ngayon, putol kasi, pinipick up kasi nila yan hanggang arena lang. Pero ang may nakakaalam dyan, yung may-ari talaga ng palaisdaan, kung saan banda nila inilubog. Okay. Isa pang pasabog po nyo, Sir Dondon, ito yung sa PCSO the chairman, no? Si Felix Reyes. Sa pagkaalam ninyo po, ano ang kanyang involvement, no? Sabi nyo nga, siya yung tigapagkausap para sa mga kaso laban po kay Atong Ang. Siya ang umaareglo, kumbaga. Ano pa yung kanyang partisipasyon dito? At hinahamon pa ho niya kayo na tignan, no? Yung mga biyahe niya outside the country, kasi sabi nyo sa labas ng Pilipinas doon niya kinakausap, no, itong mga ibang mga judge. Hindi, katulad ng sinabi ko, siya yung nag-aayos yung mga judges na mga lumalabas sa ibang bansa. Ngayon, may ipaparinig ako sa kanya. Pag nadawit yung pangalan niya, mag-resign na siya. Mismo ang mastermind nagsabi sa akin yan. Mastermind ng alin po? Yung mastermind ng missing sabungero na si Mr. Atong Ang. Hinamon ko silang dalawa ni Mr. Atong Ang at saka si Judge Felix Reyes. Mag-lie detector kami dalawa kasi panagbintangan niya ako na kung kailan issue sa ombudsman, kaya matagal ka na Felix Reyes, matagal ka na sinasabi ni Mr. Atong Ang sa akin na ikaw mismo ang nag-aayos sa mga missing sabungero, katulad yung piyansa namin, ikaw lahat ang naglakad sa mga judge na yan, para alam mo lang, kung maiparinig ko sa iyo at mapatunayan ko sa iyo na dawit ka sa na to, mag-resign ka na, mahiya ka naman, sabihin mo sa na, shut up. Hindi magsalita. Nagkakilala na ba kayo? Medyo hindi na maganda yung signal doon sa part na yon, latter part ng interview na yon. So, yun pong palaisdaan na sinasabi na pinagdalhan sa mga sabungero ay pulis daw po ang may-ari. Ngayon, tingin ko pinpoint na naman itong mga divers, alam na nila kung saan ito sisisirin, alam nila kung saan nga yung ground zero. Sabi nga ni Sec Boying, alam na kung saan yung ground zero nito pong mga sabungero. So siguro hindi lang sinisiwalat din sa media yung ibang informasyon, kasi nga po para hindi makasagabal, hindi ma-preempt yung gagawin po nitong ating mga divers. Ngayon dito sa Felix Reyes and Totoy, may recording. Yun yung ating hindi man sinabing direkta na meron akong hawak ni recording na makakapagpatunay na si Felix Reyes ay involved. Hindi sinabi ni alias Totoy na ganyan. Pero yung sinabi niya, pag pinadinig ko sa iyo, ay alam na natin kagad yun na merong recording etong si alias Totoy ng maaring boses ni Atong Ang. At kinukwento dito kay alias Totoy na merong isang judge na umaayos na ng kanilang mga piyansa. At eto nga po, kumbaga eto parang kasi yun nga po yung sinusundan natin na na antabayanan natin talaga itong istorya na ito. Nabanggit din sa mga balita na eto pong
mga kasama ni alias Totoy at mismong si alias Totoy, 6 sila eh. 6 sila dyan na merong wanted poster ng PNP-CIDG ay nakapagpiyansa daw po ng nasa 3 milyon kada isang tao. So kung 6 silang nakapagpiyansa, let's say 6 silang nakapagpiyansa, 18 million pesos po yon yung piyansa na nailagak doon po sa korte para sa pansamantalang kalayaan nila alias Totoy at nito pong 4 pa na kasama niya na kumokontra sa kanyang mga claims. So ngayon, 'di ba? Parang pag kasi sinabi lang ni alias Totoy na nakapagpiyansa yan ng 3 milyon kada tao. Para mapapaisip ka, paano nangyari 'yun, 'di ba? Parang bakit ganoon? Paano sila nakapagpiyansa ng ganoon na kalaking halaga, tigta 3 milyon? At kailangan po ng isa pang elemento, 'di ba? Meron financier. Tapos yung akusado, 'di ba? Yung akusado nakapagpiyansa ng 3 milyon kada isang tao. Yan. So, yun na 'yon, 'di ba? Ngayon, may kulang. Ano yung kulang? Sino yung maglalakad? Sino ang magpa-process? At sino ang kumbaga magiging kapit, contact o yung tinatawag na connection para po makapagbigay ng ganung piyansa itong mga gwardiya. So eto na nga, yung missing link doon po sa pagkakapiyansa ng tigta 3 milyon ng mga gwardiya, etong si Felix Reyes. Diba? Yun na yung parang natin, parang missing link. So, ang dapat dito ngayong gawin ay merong maibigay talaga na ebidensya si alias Totoy na makakapagdiin kay Felix Reyes. Hindi nga natin na kilala itong Felix Reyes, nito lang natin nakita sa balita. So, kung talagang involved itong Felix Reyes na ito sa kaso ng mga sabungero, ibig sabihin ganun po talaga kalakas ang mastermind. Dahil nga po, biruin nyo, napagpiyansa ang mga gwardiya ng tigta 3 milyon. So kung 6 yon, 18 milyon, saang kamay ng Diyos kukunin ng mga gwardiya? Ayun ang pinaka-word, gwardiya. Nakapagpiyansa ng 3 milyon? Alam nyo kung ako gwardiya, may 3 milyon ako, hindi po ako mag-gwardiya. Saan kumuha ng pangpiyansa yun? 'Di ba? Kaya nga naggwardiya kasi para mangamuhan, para maging tauhan, para magkaroon ng trabaho at sahod na medyo kumbaga meron kang pangkain, pangsustento sa pamilya mo. 'Di ba? Medyo maganda naman ang sahod ng gwardiya. Kahit ako dati naggwardiya-gwardiyahan ako, sumasahod ako noon ng parang gwardiya-gwardiyahan lang yun bantay lang talaga bantay lang talaga ako ng isang warehouse. Umaabot parang 500 o 600 sang araw ko noon. Pupunta ako doon. Pagkakain ko ng kasi ang palitan namin doon alas 8 ng gabi hanggang alas 8 ng umaga. 12 oras kami doon nung karelyebo ko. Ngayon, gwardiya-gwardiyahan lang ako doon. Kaya kumbaga para lang may bantay paggabi. May taga-bukas ng ilaw at may tagapatay ng ilaw sa umaga. Yung kapalitan ko magbubukas ng ilaw sa gabi, tapos sa umaga naman ako naman yung magpapatay. So napaka liit lang nun yung sahod na yon, yung 500, 600 na yon. Kumbaga hindi po yun sapat. Pero sa hirap ng buhay talaga at hirap makahanap ng trabaho, kahit ganon talagang papatusin mo yan that time. Ngayon bantay-bantay lang ako doon. Wala akong pera. Kaya ako naging ganon, bantay lang. Hindi nga ako matatawag talagang gwardiya dahil wala naman nga akong lisensya noon. Hindi rin naman ako mahawak ng service firearm. Wala akong ganon. Pupunta nga ako doon, nakapambahay lang Tapos pag 10 oras na ng gabi, tutulog na ako kasi wala naman ding nanakawin doon. Mga heavy equipment yung aking binabantayan. Alam nga naman tangayin nila yung mga backhoe. Bigat-bigat nun, mga sirang backhoe, mga sirang pison. Hindi naman nila makukuha yon. Kaya ako natutulog lang din doon sa mga cab ng ng mga dump truck. Doon ako natutulog. Merong mga doon, ginawa akong parang kwarto. Lagay ako ng mga karton para makahiga ako. May plywood, may karton, ganyan. May kulambo.
Pag alarm ako alas 6, patay na ako ng ilaw. Ganun lang. Kung ako'y merong 3 milyon, hindi ako magbabantay sa ganong warehouse. Diba? Kaya nga, ito yung napakalaking question na kagad. Sino ang nagpiyansa sa mga gwardya ng tigta 3 milyon? At bakit papiyansahan yung mga gwardya na sangkot sa pagkawala? Pagkawala nung 34, di ba gumawa nga yan ng krimen? Merong krimen na binibintang sa kanila. Bakit pipiyansahan ng tigta 3 milyon? So, ibig sabihin, importante etong 6 na ito o etong 4 na ito. Ibig sabihin, importante sila dun sa mastermind. Kaya, pinyansahan sila. Diba? So, yun na yung missing link. Felix Reyes, kung totoo po, diba, na siya ay involved, sana meron pong mga matibay na ebidensya. At kung hindi naman, hustisya para kaya Felix Reyes dahil po sa pagkakasangkot dito. Diba? Sana nga po, diba, lahat ng katotohanan lumabas na. Actually, hinamon ni Felix Reyes etong si alias Totoy na kumbaga maglabas ng mga ebidensya daw. O eto, merong sinasabi si alias Totoy, recording, audio recording na makakapagpatunay daw na etong si Felix Reyes ang binabanggit. Siguro naman yung Felix Reyes hindi naman siguro sa mundo ng mga judiciary o sa mga judge, wala naman sigurong kapangalan yan. Alam nga namang 10 silang Felix Reyes, Judge Felix Reyes sa buong Pilipinas, di ba? Maaring siya lang talaga yung Felix Reyes na retired judge o Judge Felix Reyes na maaaring nabanggit doon po sa audio recording na hawak ni alias Totoy. Diba? So, eto ay labanan ng ebidensya. Kung mayroong ebidensya si alias Totoy, ilabas mo na. Patunayan mo sa korte. At kung etong si Felix Reyes ay may kinalaman talaga, diba? Di good. Dahil may involved na tao na pwede pong magsalita, pwedeng tumestigo, or pwede rin naman pasinungalingan ng mga sinasabi ni alias Totoy. Basta ang importante, meron ng tao na makakapag-bridge between the financier, between the court, at doon po sa mga akusado na nakapagpiyansa ng tigta 3 milyon. Kaya nga ito, kumbaga talaga pong habang sinusubaybayan natin ang kasong ito, dito natin napatunayan, hindi lang po basta clerk of court ang involved, dahil pati nga judge ay kayang-kaya at naging tauhan pa o utusan ng sinasabi nga pong mastermind. Diba? So hustisya po ito para sa lahat. Yan ang talagang kailangan. Katulad na sinasabi ni Sir Mike Abe. Hustisya para sa mga biktima, hustisya para sa mga akusado. Justice for all po ang hinahanap natin dito. Kung ano po ang katotohanan, kung ano po ang talagang mga nangyari, yan po ang dapat na mapatunayan ni alias Totoy at mapatunayan din ng mga inaakusahan kung sila man po ay mga inosente. So, yun lamang po. Maraming salamat Sir Mike Abe sa inyong video. Thank you po sa lahat ng mga tropa pips natin na ating nakasama sa vlog na ito. Ingat po kayo. Nasan mang panig kayo ng mundo, momo, chup chup, love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God per. Salamat po.